Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating online midweek service. Ako nga po pala si April Balduesa, under the network of Pastora Jen Recto, isa po sa workers at leaders dito sa ating church. Ngayong gabi po, siguro before po tayo mag-start, let's like and share and don't forget to tag our friends and family, mga kasal group natin, sa ating comment section. Pa-mention na po sila nang sa gayon ay mas malayo at mas marami pa ang makapakinig ng mensahe ng Lord ngayong gabi. Sige po, before po tayo mag-start, let us for the presence of the Holy Spirit, let us pray. Yes, Lord, Father God, we honor you, we worship you, we glorify your name, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa gabing ito. Lord God, salamat po, Lord God, dahil po sa kahit po online kami, Lord God, we have this opportunity, Lord God, na makapakinig pa rin, Lord God, ng iyong salita, Lord God. And Lord, sa gabing ito, nagpapakumbaba po ako, humihingi, Lord God, ng kapatawaran, Lord God, sa mga kasalanan, Lord God, na hindi nakalugod sa iyo, Lord God. Patawarin niyo po ako, Lord God, sa anuman pong karumihan, Lord God, na nakikita niyo po sa inyong harapan, Lord God, na hindi po nakalugod sa inyo, Lord God. Lord, gawin niyo lang po akong daluyan, Lord God, ng mensahe niyo ngayong gabi, Lord God. Itago niyo po ako, Lord God, sa inyong likuran, Lord God, at nawa, Lord God, ang tinig at boses mo lang, Lord God, ang marinig, Lord God, ng bawat tao, Lord God, na makikinig ng mensaheng ito, Lord God. Lord, give us the knowledge and wisdom, Lord God, for tonight, Lord God, anuman pong mensahe mo, nawa, Lord God, ay maitatak namin ito, Lord God, sa aming puso, Lord God, at sa aming isip, Lord God, na makakapagpabago, Lord God, ng aming buhay, Lord God. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na pasasalamat at papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. For tonight po, before po ako mag-start, may mga questions lang po ako sa inyo. Pero hindi naman po kayo required sumagot. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo bilang isang tao? Bilang isang tao talaga. Bilang isang mag-aaral, bilang isang businessman, businesswoman, bilang isang manggagawa, bilang isang empleyado. Kamusta po ang estado ng buhay? Kamusta naman po ba ang pagiging buhay Kristiyano? Okay, ang title po pala ng ating message tonight ay Winning the War in Your Mind. Kasi ang theme po ng ating church for this month of July is mindset. Siguro parang na-connect na din. Sabi po sa Philippians 4:8-9, sabi po dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace be with you. Kaya ako po kayo nakamusta kanina kasi po, sabi po doon sa verse kanina, think about such things. Ang number one point po kasi natin is think. Sa ngayon po ba, kamusta po ang inyong pag-iisip? Yung current mind nyo po, ano po yung mga bagay na laging tumatakbo sa isip nyo? Like, ano ba yan? Pagkain, sapatos, ano pa ba? Business, kung paano pa ba tayo magkakapera ng marami. Ano po ba yung mga lagi nating iniisip? It's for God's glory or for ourselves. Those such things po na nabanggit kanina sa verse, lahat po yon positive. Sabi po doon, di ba? Whatever is right, pure, lovely, admirable, lahat po yon positive, di ba? So, positive po ba lagi yung mga iniisip natin or negative? Are we taking or receiving our daily lives or daily struggle or problem ba as positive or negative? Kasi sabi po ni Pastor doon sa isang mentoring, kahit gaano man kapangit or kaganda, ka-positive or ka-negative ang sitwasyon, ay nasa sa atin yon kung paano natin iti-take or tatanggapin yung bagay na yon. Tatanggapin ba natin siya as problem or as an opportunity? Sabi din po dun sa nabasa ko, what we think is who we are. So kung paano tayo mag-isip, yun yung nagre-reflect sa atin. Parang ano lang din yon. Parang kapag lagi mong iniisip negative, talagang hindi ako naniniwala sa manifestation, pero sabi po sa verse, di ba, our words are powerful. So, ibig sabihin, kapag negative po yung
laman ng isip natin, yun po yung nilalabas ng bibig natin. Which is, kung ano yung nilalabas ng bibig natin, yun po yung mga nangyayari. Ganun po ka-powerful yung words natin. Di ba po, ang ating point number 1 is think. Ngayon po, gusto ko pong magkaroon tayo ng honest self-assessment. Panandali ang honest self-assessment kung lately, ano ba yung mga pumupuno sa isip natin? Or kung ano yung madalas na laman nitong utak natin. Kasi, sabi nga, di ba, what we think is who we are. Kung ano yung iniisip natin, yun tayo. Tayo po, bilang mga Kristiyano, ginagawa po natin yung Four Greatest Meeting, cell group, devotion, Sunday service, mentoring. Hindi ko sure kung magkakasunod-sunod yun, pero ayun po yung Four Greatest Meetings. Ginagawa natin yon kasi simply because mas gusto nating mapalapit sa Lord and gusto nating malugod ang Lord. And, di ba po kanina, parang nagkaroon po tayo ng honest self-assessment. And then, kung ano po yung mga laging laman ng ating isip or kung ano yung madalas nating isipin. So, dito po may tanong ako. Do you like the direction of your thoughts are taking me? Parang gusto ko ba kung saan ako dadalhin itong iniisip ko? Kung ang sagot po dun sa tanong ko ay no, maybe it's time for us to change our thinking. Also, maybe it's time for us to decide to change our mind and our thinking so God can change our mind. Kasi sakalang kikilos ang Lord sa buhay natin kapag inalaw natin, di ba? Yun yung parang pinaka-logic dun eh. Kasi may free will tayo bilang tao. And then, diba sabi nga, walang magbabago, wala kang babaguhin. Parang every day in your life, tayong lahat bilang tao, we are expecting change. Change for the better. Parang lahat gusto nating magbago. Halimbawa, yung jowa mo, or halimbawa, gusto mong magbago yung culture ng barangay nyo, ganon, di ba? Lahat naman tayo gusto nating ng bago. Pero, tsaka lang may magbabago kapag may gagawin tayong bago. Sabi po sa verse, Romans 12:2, do not be shaped by this world, instead, be changed within by a new way of thinking. Then you will be able to decide what God wants for you. You will know what is good and pleasing to Him and what is perfect. So, ang parang nagrema sa akin dito is yung do not be shaped by this world. Kasi lately, in this generation, alam naman natin na parang nauso na yung anxiety, depression, overthinking. I am not invalidating those people na nakakaranas ng ganong situation kasi minsan ako din may ganon. Pero sabi doon, do not be shaped by this world. Instead, be changed within by a new way of thinking. Kasi minsan tayo bilang mga tao, when we are experiencing problem, we tend to overthink everything. Parang pag nakaka-experience tayo ng problem, ewan ko kung lahat ganon, pero ang response sa problem is overthinking. Ewan ko kung ganun din kayo, pero parang na-assess ko yung sarili ko na ganun ako nung nakaraan. Kasi there is, I don't saying na problem siya, pero ayun nga, may opportunity na dumating and nakita ko siya as problem. So, ayun, in-overthink. And sabi ko nga kanina, di ba, nasa sayo kung paano mo i-receive yung mga bagay-bagay. You will be receiving it ba by a positive or negative? I-receive mo ba siya as problem or as an opportunity? Parang halimbawa lang. Sabi din kasi sa verse, 'di ba, na Romans 5:3, we can rejoice too when we run into problems and trials. Parang ang hirap naman ng unang pinapagawa, we can rejoice. Parang namomroblema ka na nga, magsasaya ka pa, ganon. Pero may magandang message tong verse na to eh. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Yan nga, yung sa message kanina, ayun sinabi kanina na parang, when you are receiving problem, you take it ba as problema talaga siya sa'yo, or you take it as an opportunity. Or halimbawa sa work, ikaw lagi nakikita ng boss mo na utusan. Tapos, ikaw lagi yung parang nagtatrabaho, or ikaw lagi yung feeling mo, ang sipag-sipag mo, tas ang tamad ng mga kasama mo. Diba parang sa unang tingin, or sa unang kung iisipin mo siya,
ano siya negative. Pero kaya mo siyang matake as positive. Isipin mo, kapag ikaw lagi yung inaasahan or inuutusan ng boss mo, ibig sabihin, ikaw yung pinagkakatiwalaan niya. Ito pa yung isa, na parang kapag ikaw lagi nagtatrabaho, tas sila hindi, isipin mo, gain mo yun. Ikaw yung magbe-benefit dun sa situation na ganun. Kasi ikaw yung nagwo-work Ikaw yung matututo, di ba? Ganun dapat. To sa point number 1, gusto ko na magkaroon tayo ng mindset na whatever is negative, kaya natin ma-turn into positive. Kasi, sabi nga doon sa verse, diba, instead be changed within by a new way of thinking. Magkaroon tayo ng bagong kaisipan na always look at the bright side. May nabasa din akong post na parang sabi doon, bawat nangyayari sa buhay natin, may lesson. Nasa sa atin na lang yun kung pupulutin natin. So, ayun, yun yung gusto kong message na makuha nyo dito sa point number 1. Ano man nangyayari sa buhay mo, negative man yan or positive, kailangan may lesson kang nakukuha. Kailangan may lesson kang matututunan. Kasi, ayun yung sabi sa verse, di ba? We can rejoice when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Hindi lang endurance, marami kang makukuha dyan sa problema. Usually talaga, lahat ng lesson or lahat ng gusto mong matutunan is matututunan mo kapag lagi kang gumagawa. So, halimbawa sa ministry, pag ikaw lagi yung inuutusan, halimbawa, parang lagi ka na lang, ikaw na lang lagi nag-exhort, ikaw na lang lagi naglilinis ng church, ikaw na lang lagi gumagawa nito, ikaw na lang lagi gumagawa nito. Parang, kung titingnan mo, unfair din siya kasi marami tayong workers sa church. Pero, hindi mo siya titingnan as unfair. Kasi titingnan mo yon as an opportunity. Opportunity na magamit ng Lord. Opportunity na mag-matured. Kasi dito sa loob ng church, sa totoo lang, dito na ako nag-matured. I mean, the way na mag-isip ako ngayon, lahat yon nakuha ko sa church. And hindi ko yun nakuha ng basta-basta. Nakuha ko yon kasi lagi akong uma-attend. Lagi akong uma-attend ng mentoring. Kapag may pinapagawa dito, ginagawa ko. Pero hindi po sa nagbo-boast ako Parang, sineshare ko lang na totoo na parang when you are always showing up, may reward ang Lord sa bawat ginagawa mo para sa Kanya. Hindi man sa pera, hindi man sa material na bagay, pero pagdating sa wisdom, sa knowledge, talagang everyday, hindi naman everyday, talagang laging may binibigay ang Lord. Our point number 1 is think. And then number 2 po is action. Put it into practice. So sabi po sa Philippians 4:8, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. So ayun, after assessing ourselves and changing our mindset, the next action item po is to act, to take action. Kasi sabi po, di ba? A goal without a plan is just a wish. And an idea without an execution is a hallucination. Most of us, most of us ay mahilig magplano. Halimbawa sa barkada. Mahilig kayo magplano ng mga gala. Pero hanggang mga GC lang naman yung gala nyo. Kasi parang walang gustong mag-take ng action na mag-book ng ganito. Walang nag-i-initiate na ako na magbubuk ng ganito, ako na magbubuk. Parang hanggang plano lang kasi walang nagte-take ng action. Kanina po, kinamusta ko kayo kung ano po yung mga iniisip nyo. So, ngayon po, ang kakamustahin ko naman po sa point number 2 is, kamusta po ang paggawa sa Lord? Kapag po ba na-assign kayo sa pag-exhort, nagdadahilan, tumatanggi, or minsan umaayaw pa? Kapag po ba halimbawa yung kayo na-assign dito ng maglinis ng church, ano ba? Nagdadahilan ba o talagang gumagawa? Sa cell group po, kamusta? Pinipilit pa po ba ng cell leader or consistent ng uma-attend? So ayun, bakit ko po natanong yung mga ganong bagay? Kasi po tayo bilang tao, mahilig po tayong mag-set ng goal. Yun nga, ng goal, ng plano. Pero tonight, I want you to assess yourself if your actions will lead you to your goal. Parang kung yung actions mo ba papalapit or papunta doon sa ginogol mo or sa plano mo. Kasi kung hindi, parang para saan pa yung plano natin, di ba? Parang for formality lang ba? Kasi, halimbawa, eto, parang gusto mong mag-grow spiritually. Pero pagdating sa devotion, sa pagpa-pray, tinatamad ka. Parang magpa-pray ka, wala pang 1 minute, tapos ka na. Tapos minsan parang feeling mo, utang na loob pa ng Lord kapag nagsimba, kapag
nag-pray ka, kapag nag-devotion ka, yung mga ganon ba? Parang napapansin ba natin yung actions natin kung contradicting ba siya doon sa goal natin? Ito naalala ko lang bigla, yung kay Miguel sa kapatid ko. Ano siya, mahilig talaga siya mag-basketball. So, that time hindi pa siya ganun kagaling eh. Hindi pa siya ganun kagaling mag-basketball. Parang hindi pa ako convinced. Wow, convinced. Hindi naman sa hindi magaling. Hindi pa siya yung ganong, alam mo yun, hindi pa siya yung masasabi mong magaling talaga mag-basketball. And then one time, parang nakain yata kami nun, sinabi ko sa kanya, kung gusto mong gumaling, mag-basketball, dapat masipag ka sa training. Kasi, yun yung number one secret. Kapag gusto mong gumaling sa isang bagay, dapat may action. And then yung action na yun, kapag, alam gusto mong gumaling nga sa basketball, pero tamad ka mag-training, paano ka gagaling, di ba? Walang one snap or walang overnight success na nangyayari. Kailangan laging may action. And then sabi, dun sa post na nakita ko nga, di ba, sabi, no amount of thinking is going to fix the problem. Is solved by doing. Kailangan gawa lang ng gawa. Ngangawa, pero gagawa. So, ayun. Kasi walang magagawa yung plano, walang magagawa yung awa mo kung hindi ka gagawa. Ayan nga, sa ating spiritual life, ano po bang goal natin this year sa ating spiritual life? Kasi di ba parang kung tanda nyo, nung nakaraan, parang before mag-start yung year, talagang nagpapaset si pastor ng goal. Sa spiritual, sa financial, sa lahat ng aspects ng buhay natin. Kamusta po ang spiritual life or ang spiritual goal natin? Ayun nga, sabi dito, sometimes we also need to assess our actions. Ipapunta ba siya sa goal natin? Or sadyang hindi lang talaga kasama si Lord sa goal natin. Kaya, ayun nga, yung actions natin, ganun-ganun na lang. Yung pag-attend natin ng cell group, basta-basta na lang, kapag available. Parang hindi talaga tayo nagme-make time para sa Lord. Parang kung kailan tayo free, edi go, sige, free ako sa ganito, attend akong cell group. Parang si Lord pa yung mag-a-adjust sa'yo. Parang ganon. Hindi po ako nang judge ha, pero yun po yung message na parang siguro kaya ganun-ganun na lang tayo gumawa sa church, ganun-ganun na lang tayo sa ating devotion, sa ating mentoring, sa ating Sunday service, okay lang na late kasi hindi ganung kahalaga yung goal or wala talaga tayong goal or hindi talaga kasama si Lord or ang ating spiritual life sa goal natin. Kasi mostly na pinaglalaanan natin ng time, 'di ba? Values, yun yung sinabi nung nakaraang preaching. Kung saan mo nilalaan yung time mo, yun yung mahalaga sa'yo. I know naman, tayo bilang tao, or lahat tayo dito busy. Pero, sabi nga dun sa isang preaching ni Ate Jen, make time. Make time. Hindi yung, ayan nga, hindi yung kung kailan mo lang gusto or kung kailan ka lang free. Tsaka ka magse-cell group, tsaka ka magde-devotion. Kasi ang tunay na mahalaga at mahal mo, pinaglalaanan mo yan ng oras. Kapag po may mga times na tinatamad tayong mag-devotion or nagda-doubt tayo umattend ng cell group, mentoring, or Sunday service, lagi lang po nating baunin yung Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Ayun po yung life verse ko, kaya talagang hindi po ako sumusuko sa aking spiritual life. Not because may matatanggap ako sa Lord, pero yun yung sinabi seek first the kingdom of God. Talagang unahin mo ang katuwiran. Katuwiran ba sa Tagalog? So, ayun. Dako na po tayo sa ating last point, which is experience. And God, peace be with you. Experience the results. Kasi when you change your mindset and put it into action, you will have a different results. Kung talagang sineryoso mo yung number 2, yung action. Kasi minsan, pray tayo ng pray kay Lord pero yung actions naman natin is, alam mo yun, inconsistent or hindi talaga natin sineseryoso. Minsan kaya wala tayong plot twist. Sino na dito yung may mga plot twist na ngayong 2024? So ayun, minsan kaya wala tayong plot twist or testimony. Wala tayong ma-share kasi dahil pray lang naman yung ginagawa natin. Walang actions.
And then, di ba sinabi, faith without work is dead. Kaya kung gusto mo ng malakasang favor sa Lord, galingan mo sa gawain. Galingan mo sa devotion, galingan mo sa lahat. Galingan mo sa lahat ng ginagawa mo. Hindi lang pang church ha, sa lahat ng ginagawa mo. Kasi 'di ba, sabi, work as if you're working for the Lord and not for the human masters. And yung verse na parang kahit anong ginagawa mo, do it for God's glory. Hindi naman importante na magaling ka agad. Ang importante, consistent ka. Kasi 'di ba? Sabi nga sa testimony ni Kuya Rod nung dating-dati pa, sabi niya, huwag kang magbabago sa Lord at huwag ka ring pabago-bago. Lahat ng ginagawa mo, nakikita ni Lord dyan. Nakikita ni Lord yung effort mo, yung sacrifices mo. Minsan parang iniisip mo, parang ang hirap naman maging Kristiyano na parang may mga times talaga na dadating ka dun mamimili ka kung ang susundin mo ba is yung pang-worldly desires mo or yung gawain mo para sa Lord. And nakikita ng Lord yun. Nakikita ng Lord kung anong laman ng puso natin. Nakikita ng Lord kung talaga bang gusto nating sumunod or gusto lang nating magpakitang tao. Nakikita ng Lord kung talagang nagtatry ka na kung you're really trying, kung gustong-gusto mo maglingkod sa Kanya. Diba? Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, always be outstanding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Lahat po ng ginagawa natin dito sa church, hindi po yan baliwala. Hindi po yan, it's not in vain, sabi nga dun sa verse. And then, ayun, dito pa ako magtatapos sa Isaiah 26:3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So ayun, quick testimony lang din po. Noong time na sinurrender ko na lahat sa Lord, lahat ng overthinking ko, ito yung time na parang on-off yata ako sa church Wala akong peace of mind, tapos lagi akong inaatake ng anxiety ko that time. So, ayun, dumating ako sa point na parang napaka-unproductive ko kaka-overthink. Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina na parang overthinking kills productivity. Pero when the time comes na sabi ko, Lord, ayoko nang mag-isip, I surrender everything to you. Sinurrender ko lahat ng iniisip ko sa Lord na, Lord, kung will mo naman talagang mangyayari yun So ayun, yun yung time na parang pinalaya ako ng overthinking ko. Hindi na ako masyadong nag-iisip. Yung worries ko, pinapaltan ko siya ng, andyan si Lord. Hindi ako pababayaan ng Lord. Tas yun, doon nag-start na parang palayain ako ng Lord sa anxiety and depression, which is ngayon, hindi ko na siya nararanasan. Thank God, praise God. Kasi dati talaga, parang napaka-sensitive ko sa ganung bagay na parang onting inconvenience lang in my life. Parang, Lord, why? Lord. Pero ngayon hindi, nagkaroon ako ng new perspective. When something is shaking, ayun nga, God is up to something. Kapag may shaking, may anointing. Ayan lang yon. Kapag may shaking, may anointing. Our lives do follow the direction of our thoughts. Kaya kung laging para sa Lord ang iniisip mo, you will be victorious in life. Kasi yung desires ng puso natin, kita ng Lord dyan So ayun lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa mensahe ng Lord. I hope po may natutunan po tayong ngayong gabi. Sige po, magsarap po tayo sa panalangin. Yes, Lord, Father God, we honor you, we worship you. We glorify your name, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa mensahe mo. Lord God, ngayong gabing ito, Lord God, nawa, Lord God, nagkaroon po kami, Lord God, ng bagong mindset, Lord God, na when something, problem happens or trials, Lord God, na Lord, we know, Lord God, na may gusto ko lang ituro, Lord God, sa amin, Lord God. And Lord, help us, Lord God, to take action, Lord God, sa bawat plano, Lord God, na inilalagay niyo po sa aming puso at isipan, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na pasasalamat at papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.